Nauwi sa banggaan ang pagpigil ng China sa marine research ng UP at Philippine Coast Guard. Nagpadala pa ang China ng warship at nagsagawa pa ito ng military drills. Pero anong akala ng China? Matatakot tayo dyan. Tuloy at walang pake ang UP sa kabila ng pagbabanta ng China. Nagsimula sa onting girian. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Hanggang sa napikon ang China at binangga na tayo. Hindi nagpatalo ang mga Pilipino at nakipagbanggaan rin tayo. Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. We have divers down. We have divers down. Ang mga pigil-hiningang sagupaan nangyari sa Skoda Shoal. Ang pinaghihinala ang pagtatayuan ng China ng panibagong military base. This is China Coast Guard. This is China Sea. New here immediately. New here. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Sa sobrang pikon ng China at di mapigilan ang Pilipinas, nagpadala to ng Chinese warship. Agad-agad nagpalipad ang China ng Navy helicopter. Ang mas nakakabahala pa dyan, naglabas ang China ng hovercraft. Pag nadaanan ka nito, siguradong patay ka. Pero nananatiling buo ang loob ng Filipino marine scientist. Isa lang raw tong klaseng pananakot ng China, pero di dito natatakot ang mga Pilipino. Para sa akin, this just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Skoda Shoal. Ang nakakadurog ng puso pagkatapos ng marine research, idiniklarang 100% na wasak-wasak na ang Skoda Shoal. Wala na kahit isang mapapakinabangan dito. To the extent that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals and iba-ibang stages ng pagkamatay. The West Philippine Sea now is really in a very severe, alarming. Majority or almost all of the shallow water ng Skoda Shoal are now dead, yung mga corals. So given that trend, kasi walang exemption eh, there's no space na nakikita namin na may buhay pa na natira. So for me, ang interpretation ko dan ay that's really an ecological disaster for Skoda. Ayaw pa imbestigahan ng China ang pagwasak nila dito. Indikasyon na tatayuan talaga to ng panibagong artificial island ng China. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon, kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Kahit napakadami ng kalaban sa paligid, hindi talaga nagpadaig ang Pilipinas laban sa mga Chinese. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman, pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. There was a time when the three of us were already in the water, and the Chinese Coast Guard wanted to get closer, but we were already in the water. Nangako ang Pilipinas na poprotektahan at pipigilan nila ang China sa mga nais nitong gawin. Magkagulo kung magkakagulo, basta di papayag ang PCG sa pagbuo ng China ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea. Mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation because we haven't noticed any progress dito sa reclamation nila. Kung ano ang size ng reclaimed areas na pinagtambakan nila, mula noon hanggang ngayon na nandun ang Philippine Coast Guard, hindi naman na lumaki. Pumapalag na tayo, di na tayo takot na ipagbanggaan sa China. Kayo, pabor ba kayo sa pagpalag ng PCG? I-komento sa baba ang iyong saloobin.